Problema na naman ni Mrs. ang kulang na supply ng LPG. Sa ulat ni Akiko Thompson, may isang mas mura at praktikal na solusyon. Desyembre nung nakarang taon, pumutok ang balitang nagkakaubusan ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Ngayon, ang dating 500 pisong kada tangke, umaabot na ng 650 pesos. Ay talaga, hindi lang nakikainis na iirita na talaga sa ginagawa nila. Anong ginagawa niya ang Hillary S. dyan? Lahat ng kan walang gas. Nagugutom ng Pilipino. Sa kakulangan ng supply ng LPG, ang payo ni Aling Alma sa mga ina ng tahanan, gumamit ng uling. Pero hindi basta uling ang sinasabi niya. Gawa sa basurang nabubulok ang uling na inirekomenda ni Aling Alma. Kung sa pagluluto ko, yung para sa tinda ko, green charcoal lang ginagamit ko. Mas mabilis raw magbaga ang green charcoal kaysa sa ordinaryong uling. Dahil dito, mas marami siyang nailulutong putahe sa mas maiksing panahon. Yung time, yun ang importante dun eh. Sa kare-kare at saka sa mga sinigang na yung buto-buto, yung pati yung panganang baboy, hindi ka maghihintay ng matagal. Hindi katulad ng sa gasol, nasa paghintay mo 30 to 1 hour, halimbawa may palalambutin ka. Samantalang sa green charcoal, mga 20-25 minutes, 30, may reaction na kagad, kahit pa paano. Maghapon man magluluto, nakatatagal raw siya sa tapat ng kalan. Yung usok niya, okay lang. Pati hindi masakit sa mata, masakit sa sa paglanghap mo, sa paghinga mo. Sa kwenta ni Aling Alma, malaking tipid ang paggamit ng uling mula sa basura. Pero kung pagtatapatin mo yung 2 weeks at saka yung 2 weeks ng green charcoal at saka 2 weeks ng medyo tawag dito, mas matagal namin nagagamit ang green charcoal. Ang isang sack ng ng green charcoal nasa 280, samantalang ang M-gas nasa 680. Tubig ito ha, oh. Nalaman ni Aling Alma ang tungkol sa magic uling sa kapitbahay niyang si Gonzalo Catan, ang mismong nakaimbento ng isang uri ng green charcoal. Ang tanong, ano ba ang green charcoal? Una, ano ang pinagmulan niyan? Anong mga raw materials niyan? Lahat ng green, kaya green, lahat ng mga galing sa kusina. Pati nga yung mga kitchen waste, magamit. Lahat ng mga agricultural waste, magamit natin green charcoal. Kung magluto ka ng kanin, hindi pwedeng... Isang secret formula ang ihinahalo ni Catan sa mga nakolektang basura. Hinahayaan niya ang mga ito na mabulok at pagkatapos ay ginigiling, kinokortehan at pinatutuyo sa ilalim ng araw hanggang maging uling. Sabi ni Catan, dahil sa kaniyang formula, ang ibinubuga daw ng green charcoal ay hydrogen gas. The cleanest fuel in the world, walang question, is hydrogen. Noong 1996, napanalunan ng green charcoal ni Catan ang bronze medal sa International Invention Contest sa Geneva, Switzerland. Sinubukan niyang ibenta ang green charcoal pagbalik ng Pilipinas pero hindi ito gaano pinansin. May ilang mga negosyo ang sumusubok ngayon ng green charcoal hydrogen. Meron na kaming 70 establishments. These are restaurants, cafeterias. Meron na po tayong mga na-convert. These were all LPG users before and they are currently experiencing 20 to 30% savings versus yung previous na paggamit nila ng LPG. Research and development. Kasalukuyang pinag-aaralan ng DENR ang imbensyon ni Catan. Kasama ang Laguna Lake Development Authority, National Committee on Pest Control, isang kasunduan ang nabuo para gamitin ang mga water lilies sa Laguna de Bay sa paggawa at pag-examine ng green charcoal hydrogen. Ang kasunduan ay base na rin sa Solid Waste Management Law kung saan kasama ang green charcoal bilang alternatibong paraan ng pagdidispatcha ng basura. Mula Ilaya hanggang Marneg, hanggang
may Santa Rosa, puno ng lili yan, di makakalabas ang mga bangka. Pinakita po nila kung paano magagamit yung ating water lily at yung ating mga garbage, yung ating basura na magagawa nilang panggatong na kapalit po ng ating LPG. Pag nagkataon, dalawang problema ang masosolve ng green charcoal hydrogen. Ang gabundok nating basura at ang paubos na pinagkukunan ng enerhiya. May magamit na tayo itong mga problema natin. Lahat ng damo, hindi na problema yan. Maputol natin yan at gagawing green charcoal.